sabi ni Kristo, hagdan ang ibig ko. Hindi yung para hatulan mo yung tao. Anak-anak ng marami. Ano ngayon kung anak ng marami, biktima sila natin ng mga kawalan ng kaalaman Diba? Gaya rin natin na walang alam nung una. Pagkatapos, porke nakakita ka ng taong walang kaalaman, gaganunin mo na. Kaya anak-anak ng marami. Pwede ba na sabihin nyo? Porke ba tatlo anak na sa kaya? Porke ba tatlo anak mo Kasabihin mo na ngayon, anak-anak kasi kayo ng marami. Kung natin pwedeng husgahan ng tao sa ganung bagay. Kung wala ka may tutulong, di mo ka tumulong. Kung may tutulong ka, ditulungan mo yun. Hindi na sabihin mo, anak-anak kayo ng marami. Hindi kailangan yun, hihingi na ka ng tulong Tapos, susumbatan mo pa. Kaya hindi mo hinihingi niya, tulong ang hinihingi. Hindi yung panunumpat na anak-anak kayo ng marami. Hindi yun. Hindi mo ugali ng tao. O nasa kautusan na nga. Porque hindi siya nagnanakaw, sumusunod sa kautusan ng gutom. Hindi ako nagnanakaw. O sinusunod yung kautusan. Nakakita na magnanakaw, napatay. O buti nga. Ako nga, tinitis ko hindi magnakaw Kasi ko, nakanyang mo ng katawan mo. Nakakata, buti nga sa'yo. Saan ang kalab to? Yan ang mga nasa kautusan. Dito naman sa atin, na-observation natin, ang ugali natin. Pagka isang kapatid, pagka na-stroke, nasabihin ayan, kasi tigas ang ulo. Tapos pagka may nabag yung kapatid natin, nalagpak ang bahay. Nakakalimong sa Diyos, paalala sa Kanya. Yan. Puro paghatol ka ng alam. Diba? Hindi po natin lahat yan. Diba? Paano naman yung mga masasamang loob, masasamang tao na hindi sumusunod, na hindi talagang nakalimot na sa Diyos. Ang lalaki ng bahay, hindi lumalabas ka. Ano sasabihin mo yun? Sige nga. Diba? Alala ko tuloy. Yung sa smuggler, yung mga magnanakaw na yan ang pumapatay, yung mga nanguhol ng mga bangko, ang lalaki ng bahay. Dumating rin doon, hindi man lang natin na sabihin mo yun. Sumusunod kaya sa utos yun? Nakakaalala kaya sa misyon? Diba? Yan yung kawalan ng ano. Yan yung tinatawag na yung pananampalataya kaimbabaw. Pero ang pananampalataya gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Paano yun? Porque ba hindi ka na nagnanakaw, hindi mo na ikapa mo? Sa sarili mo lang ka gumagawa noon. Ibinigay po ni Kristo ang halimbawa ng pag-ibig, yung meron kang gagawin sa iyong kapwa, gaya ng binugbog ng tulisan. Diba? Pinagyaman niya ito. Dinala niya sa ospital. Yun ang pag-ibig. Kaya gayon din ang gawin mo. Di po, hindi ka pumakita, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nanakalunya, hindi ka nananakit, iniibig mo na yung kapwa mo, porque hindi mo siya pinagnanakaw. No? Ikaw! Sa sarili mo lang iniisip mo no. Para maging kalugod-lugod ka lang. Pero wala kang ginagawang mabuti sa kapwa mo. Yan yung mga gawang patay na gawa. Pero yung mga buhay na gawa, yung pag-ibig na gumagawa, yung pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig, nakakita ka ng nagugutom, pinakakain. Nakakita ka ng nangangailangan, kung meron kang maibibigay, bigyan mo, kung wala, huwag mo na sabihin, anak-anak kasi kayo ng marami, huwag mo sabihin niya. Diba? Hindi tayo tinawag dito para tayo tingnan yung dungis ng kapwa natin.